Masayang pagbati ang aming inipinaabot sa bawat isa sapagkat tayo'y magpapasimula ng isang napakagandang pag-aaral sa Ebanghelyo ni Apostol Juan. Papansinin po ninyo, tayo po ay nasa ika-4 na quarter sa taong 2024. At tayong mga Adventista, tayo po ay mayroong book study at ang ating pag-aaral sa aklat ng Juan ay papansinin natin at ipopokus natin sa mga tema na kanyang isinulat at binaybay sa kanyang Ebanghelyo. Naniniwala po kaming muli na ang matatag na pamilya, pundasyon ay Biblia. Kayo po ay aming binabati at kayo'y pinasasalamatan namin na kayo'y magpapasimulang kasama namin sa pag-aaral ng salita ng Diyos, lalong-lalo na sa ika-4 na Ebanghelyo na nakatala sa Bagong Tipan. Nais ko pong batiin at pasalamatan ang lahat ng mga tagapagturo, estudyante at mga research enthusiasts na nakisama sa amin doon sa Northeast Luzon Adventist College Incorporated, yung ika-6 na Accra Conference. Salamat po na kayo'y nakasama namin at sa ating mga supporters na nagbigay ng mga donasyon upang magpatuloy at maganda ang mga programa at ang paglalakbay at pagkain ng aming mga bisita. Kayo po'y naging pagpapala para sa amin. Salamat po at aming pinananabikan na sa susunod na taon sa September 22 and 23 next year, magkikita-kita tayong muli doon naman sa campus ng Northern Luzon Adventist College sa Pangasinan. Opo, ang Diyos ay napakabuti. Gumagawa siya sa ating mga buhay kagaya ng mga isinulat na mga pabalita ng mga apostol sa kanilang mga tala sa Ebanghelyo at sa kanilang mga isinulat. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ako sa isang maikling panalangin. Mapagpalang Diyos na nasa mga langit, salamat po na kami magpapasimula ng isang pag-aaral, lalong-lalo na ang focus ay ang Ebanghelyo ni Juan. Bigyan po ninyo kami ng pangunawa. Bigyan nyo kami ng sapat na pagtatalaga na ito'y aming lubusang intindihin, pag-aralan, at isakabuhayan ang mga mapapag-aralan namin sa dakong ito. Pagpalain ang bawat sambahayan kasama namin na nag-aaral at bumabasa ng inyong salita sapagkat kami nagtitiwala na ang inyong salita'y magpapalaya sa amin sa mga maling aral at ganun din naman sa kasalanang bumabalot sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Makakarinig tayo ng isang tanging bilang na magiging pasimula ng ating pag-aaral upang tayo'y bigyan ng inspirasyon at ng hamon na magpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. There's our shame without
Salamat po sa napakagandang awit na ating napakinggan. Maging ito man nawa ay magdala sa atin ang pagtatalaga na gampanan ang ating tungkulin at makibahagi sa gawain ng ating iglesia. Kagaya ng kustombre o paraan ng ating pag-aaral, ay nais ko pong inyong pansinin na huwag kayong papalaot sa pag-aaral na hindi po nabasa ang mga salita na galing sa banal na kasulatan. Ang ating pong mga talatang ipopokus ngayong linggo ay ang Juan 2:1 hanggang 11, ang Juan 4:46 hanggang 54, ang Juan 5:1 hanggang 16, ang Marcos 3:22 at 23, at ang Mateo 12:9 hanggang 14, at ang Juan 5 talatang 16 hanggang 47. Ang mga talatang ito'y iuugnay po natin para sa unang tema na nais nating pansinin. Ang pamagat ng ating leksyon ay mga tanda na nagtuturo ng daan. Ano itong mga tandang ito na nagtuturo ng daan o kung sino ang daan? Ang ating pong talatang sauluhin ay masusumpungan sa Juan 20, 30 at 31. Ganito po ang sabi: gumawa si Jesus ng marami pang ibang mga tanda sa harapan ng kaniyang mga alagad na hindi na isulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pananampalataya ay magkaroon kayo ng buhay na sa kanyang pangalan. Pagpalain ng Panginoon ang ating nabasang mga salita. Maraming nagsasabi sa talatang ito na hindi daw kumpleto ang banal na kasulatan dahil nga sinabi rito na hindi na itala sa aklat na ito ang maraming bagay na ginawa ni Jesus na mga tanda. Yung po ba ang emphasis ng talatang binanggit ni Juan na hindi kumpleto ang banal na kasulatan, kundi ang tinuturo nito ay ang marami siyang ginawang mga himala. At yung himalang yun ay hindi po lahat ay na-record dito. Hindi lahat ng mga pinagaling niya, lahat ng tao. Hindi lahat ng bulag ay kanyang pinagaling na nakakita. Hindi lahat ng bingi, hindi lahat ng lumpo. Kundi may mga piling mga tagpo ang kanyang inilagay para magbigay ng tanda. Ano po ba yung tanda? Signs. Ang ginamit dito sa Griego ay semia. Nung ako'y nag-aaral ng aking masteral, yung aking profesor, si Dr. John Jones, na scholar ng Bagong Tipan, ay siya yung aming nagtagapagturo ng guided readings in the book of John in Greek. Ayan. At nakita ko yung mga sinasabing mga tanda na ngayon ay ating pagbubulay-bulayan dito sa aklat ni Juan. Papansinin po ninyo na may mga ilang obserbasyon sa pasimula ng ating pag-aaral. Si Jesus ay bininyagan, umakyat sa langit, at sa 3.5 taon, yun ang kanyang naging buhay at ministeryo. Now, kung titignan po ninyo, ay 1,260 days approximately, yung 3.5 years. At sa pansinin ninyo na sa panahong yaon ay nag-record si Juan ng total, kung papansinin nyo, lahat ng mga nangyari ay 29 lamang na araw ang pwedeng naging tala nung kanyang mga isinulat na mga kaganapan. At in this account, it covers a small fraction of what Jesus may have said and done on those days. Led by the Holy Spirit, John chose what was needed to achieve his stated purpose. Ano po yun? To convince us to believe so that we may have eternal life. Napakaganda po ng kanyang layunin nang isulat ang mga selected na mga pangyayari na tanda na kanyang binanggit upang tayo'y maniwala, manampalataya, upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pansinin po ninyo ang mga talatang binasa natin ay gumamit si Juan. Si Juan ay tinatawag na the beloved gospel, ang aklat ng Juan. Ito'y isinulat ng pinakasisintat, pinakamamahal na alagad
at yun ay si Juan Revelador o ang minamahal na alagad. Sa Juan 13:23 hanggang 25, 19 hanggang 26, 20, Kapitulo 20, talatang 2, 21, talatang 20 hanggang 24, tinutukoy na si Juan ang pinakasisintang alagad. Ang kanyang aklat, therefore, ay isinulat ng isa na malapit ang ugnayan kay Jesus. In the same way that Jesus was intimate with His Father, kung ihahambing po natin sa Juan 1:18 at sa 13:23. Sa malalim na ugnayang ito at pagkaunawa, ang Ebanghelyo ay mas malalim na likas ni Jesus at ang kanyang misyon ang ipapakita sa atin sa kaysa sa tatlong naunang Ebanghelyo, ang Matthew, Marcos at ang Lucas. Hindi kagaya ng Matthew, Marcos at Lucas, ang ikaapat na Ebanghelyo ay idinisenyo para magsalita directly to a generation who had no access to anyone in physical contact with Jesus. Pansinin po ninyo, ang sulat ni Juan ay para sa henerasyon ng mga tao na walang access physically, na nakakita, nakarinig, at nakamasid ng kanyang mga ginawa nang siya narito sa lupa. Papansinin po ninyo na yung ginamit sa ating susing talata na you, kayo, ay plural. Ito'y para sa inyo at para sa akin. It includes the next generation who will be reading His Gospel. The crucial question is, tayo ba, bagamat hindi natin nakita, narinig o nahawakan, pero meron tayong ugnayang sapat sa Kanya na ating tagapagligtas. Ang dual focus ng quarter na ito sa ating Bible study ay ang unique na larawan ni Jesus na ipinakita ng minamahal na Ebanghelyo, at ang mga hakbang ng Ebanghelyong ito ay nag-provide ng deeper and more genuine, provided a powerful source of encouragement, faith, hope for millions who have learned to love our Lord through what the inspired disciple has placed in it. Sa linggong ito, tinignan natin ang account na si Jesus ay gumawa ng mga mirakulo o mga himala. At papansinin nyo, nagsimula ito sa kanyang ginawang turning water into wine. Ang tubig na ginawa niyang alak doon sa kasalan sa Kana. At kanyang pinagaling ang anak ng isang lalaki na mayroong karamdaman, at nagpatuloy ito yung pagpapagaling niya ng isang lalaking lumpo sa tabi ng pool of Bethesda. Tinatawag ni Juan ang mga miracles na signs. Papansinin po ninyo, namili lamang ng kakaunti, mga 7 mga himala ang inilagay niya sa kanyang aklat. Wala nang dadami pa doon. Hindi po ito yung parang signs sa mga kalsada, but rather miraculous events that points toward a deeper reality. Jesus as the Messiah, in all this account, we see an example of people who responded by faith, and their example invites us to do the same. Pansinin po natin ang unang tagpo na ating mapapansin. Ito ay sa Juan, Kapitulo 2, 1 hanggang 11. Ang unang himala, ang unang sign na ginamit ni Jesus sa kanyang pasimula ng kanyang ministeryo, 1 hanggang 11. Nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Inanyayahan din si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. Nang magkulang ang alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, wala silang alak. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong kinalaman ninyo sa akin at sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating.
sinabi ng kanyang ina sa mga lingkod, gawin ninyo ang anumang sasabihin niya sa inyo. Doon ay mayroong 6 na tapayang bato para sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo at paglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kaniya ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Kanilang pinuno ang mga ito hanggang sa labi. Sinabi niya sa kanila, kumuha kayo ngayon at inyong dalhin at sa pinuno ng handaan, at kanilang ngang dinala. Nang matikman ng pinuno ng handaan ang tubig na naging alak, ay hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Subalit nalalaman ng mga lingkod na kumuha ng tubig. Tinawag ng pinuno at ng handaan ang lalaking bagong kasal, at sinabi sa kanya, ang bawat tao'y unang naghahain ng mataas na uring alak. Pagkatapos ay ang mababang uring alak kapag ang mga panahuhin nakainom na. Subalit hanggang ngayon ay itinabi mo ang mabuting alak. Ginawa ito ni Jesus at ang una sa kanyang mga tanda sa Kana ng Galilee, at ipinahayag ang kanyang kaluwalhatian at sumampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. Pantinin po ninyo, ang himala ay tanda upang manampalataya una ang kanyang mga alagad. Ito po'y kasalan. Ang ating Panginoong Hesus ay hindi po killjoy na hindi umaattend ng ganitong mga social event. Pansinin po ninyo, nakipagdiwang siya kasama ng ikinasal ng kanyang ina at ng kanyang mga alagad. Papansinin natin na ang istoryang ito'y well-known at hindi po ito surprise para sa atin. There are few quotable quotes that cry out for memorization. Ang kasaysayang ito'y nagbibigay sa atin ng mga ilang mga leksyon. Ang interesting na bagay dito ay sa aklat ni Juan, wala pong parable. Uulitin ko po, walang mga talinghaga, because ang parable were a major basis for Jesus' teaching. Their absence is remarkable. Instead, under the guidance of the Holy Spirit, John took actual event from Jesus' ministry and portrayed them as living parable, mga buhay na talinhaga. Hindi po yung mga istorya lamang, kundi kanyang gagamitin kagaya nitong pagpagawa ng alak into tubig. Gagawin ito na isang talinhaga ng ating Panginoon, ang unang himala sa Ebanghelyo doon sa Kana na buhay na talinhaga. Ang tanong ay, how would you characterize the interaction between Jesus and His mother? Ayan, pansinin po ninyo, parang pagbasa ay walang galang ang ating Panginoong Hesus. Pero papansinin po ninyo, sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong kinalaman ninyo sa akin at sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumating. Sinabi ng kanyang ina sa lingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa atin. Pansinin po ninyo, parang babae. Sa mga panahong yun na ang babae, napakababa ang tingin ng mga Hudyo, ay nang banggitin ni Jesus ang salitang babae, ito'y may focus na paggalang, sapagkat ang mga babae ng panahong yun ay isang gamit na walang kaluluwa. Pero dito, pinansin niya ang babae, ang kanyang ina, na merong karapatang makipagsalita, makipag-usap sa kanya, at ibinilin sa kanila na gawin ang lahat ng bagay. While ancient parallels suggest that Jesus was not speaking disrespectfully to his mother, he differed with her on that occasion. Sabi ng Desire of Ages, there was a danger that Mary would regard her relationship to Jesus as giving her a special claim upon him, and that right in some degree to direct him in his mission. Meron tayong mga ibang pananampalataya na gano'n na lamang ang pagtingin kay Maria na siya ang tagapamagitan nila kay Jesus. Pansinin po ninyo, sa atin ay pinansin ng ating propeta sa iglesia na merong panganib
na si Mary ay magkaroon ng mataas na pagtingin sa kanyang sarili, na ang kanyang relasyon kay Jesus ay magbibigay sa kanya ng espesyal na claim o pagtanggap na siya ay merong mataas na degree. As Son of the Most High and Savior of the world, no earthly ties must hold him from his mission or influence him conduct. He must stand free to do the will of God. The claim of God are paramount event to the ties of human relationship. Pansinin po ninyo yung kanyang ugnayan sa Ama, sa Diyos na nasa langit, ay mas mataas at sukdulan kaysa sa kanyang ugnayan sa kanyang makalupang relasyon. Desire of Ages, page 147. Tandaan po ninyo ang leksyon na yun. As believers, how do we balance out the commandment to honor our parents when it conflicts with our duty to God? Pansinin po ninyo, mas mabuting sumunod sa Diyos kaysa sa makalupang mga relasyon natin. Ang ikalawang tagpo dito ay ang ikalawang tanda na naganap sa Juan Kapitulo 4. Ang talata ay 46 hanggang 54. 46 hanggang 54. Kapitulo 4, 46. Pagkatapos ay pumunta siyang muli sa Kana ng Galilea, na do'y kanyang ginawang alak ang tubig, at sa Capernaum ay naroon ang isang pinuno ng pamahalaan na ang anak na lalaki ay may sakit. Nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa Galilea mula sa Judea, pumunta siya roon at nakiusap sa kanya na siya'y pumunta't pagalingin ang kanyang anak na lalaki sapagkat siya'y malapit ng mamatay. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, malibang makakita kayo ng mga tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo mananampalataya. Sinabi ng pinuno sa kanya, Ginoo, pumunta ka na bago mamatay ang aking anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka na ang anak mo ay mabubuhay. Pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinabi sa kanya ni Jesus, at siya'y humayo sa kanya lakad. Habang siya'y papunta, sinalubong siya ng kanyang mga alipin na nagsasabing ang kanyang anak ay ligtas na. Kaya't itinanong niya sa kanya ang oras nang siya'y nagsimulang gumaling. At sinabi nila sa kanya, kahapon ng ika-isa ng hapon, na wala siya ng lagnat. Kaya't nalaman ng ama na sa oras na iyon ay sinabi sa kanya ni Jesus, ang anak mo ay mabubuhay. Kaya't siya'y sumampalataya at ang kanyang buong sambahayan. Ito ang ikalawang tanda na ginawa ni Jesus pagkatapos na siya'y pumunta sa Galilea mula sa Judea. Ito po ang ikalawang himala, ikalawang tanda na naging daan para sumampalataya ang sambahayan at ang mga, sabi rito, ang buong sambahayan ng opisyal na ito. Ano ang suliranin ng opisyal na ito na dinala niya sa kanya kay Jesus? What does he want? Sa talatang 47 at 49, hiniling niya kay Jesus na pagalingin ang kanyang anak na nasa bingit ng kamatayan. Where did both Jesus and the royal official live? Nasaan sila? Sila po ay nasa sa 46, ang sabi po doon ay sa Kanaan sa Galilea. Kaya pinuntahan siya ni Jesus. Si Jesus at ang royal official probably spent some time as neighbors in a very small town in Capernaum, little more than 100 meters across. The main combination of faith and doubt was illustrated by the prophet's difficulty in finding an honor at home. What does Jesus say in response to the royal official's first request? Sa talatang 48, ang sabi niya, kaya't sinabi niya sa kanila, malibang makakita kayo ng mga tanda, ng mga kababalaghan, ay hindi kayo maniniwala. Ang mga nakikinig ang kanyang sinasabihan, pati ang sambahayan ng lalaking opisyal. Ang tanda
ang mirakulo at himala ay magiging daan para sila sumampalataya. Jesus' initial response indicate that the man, like Nicodemus before him, was an example of inadequate faith. Di sapat na pananampalataya. It seems that the Galileans on the whole welcomed Jesus outwardly but did not really believe in him. The miracles Jesus performed actually may have become a stumbling block to the people on their way to a true appreciation of Jesus. A Galilean himself, the royal official confronted by the reality of his partial, inadequate faith. He is not relying on the word of Jesus but requires physical evidence before he would believe. He is startled to discover that he could not hide his unbelief from Jesus. Remember the theme of John 2:23 to 24:5, Jesus knows. Realizing that he might lose all of the account of unbelief, he finally threw himself at the feet of Jesus in desperation. Ayan. So, yung kawalan at kakulangan ng pananampalataya ay nadagdagan, naging kompleto ng ang himala at pagpapagaling ang siyang naging tanda ng kanyang pagbalik kay Jesus. Sa Juan Kapitulo 4 ay meron pang isang tanda na ginawa ang Panginoon. Juan 4:50 hanggang 54. Ganito po ang sinasabi. Habang siya ay papunta, sinalubong siya ng kanyang mga alipin at nagsasabing ang kanyang anak ay ligtas na. Kaya't itinanong niya sa kanila ng oras na nagsimulang gumaling at sinabi nila sa kanya kahapon ng ika-isa ng hapon na wala siya ng lagnat. Kaya't nalaman ng ama na ang oras na iyon ay sinabi sa kanya ni Jesus, ang anak mo ay mabubuhay. Kaya't siya ay sumampalataya at ang kanyang buong sambahayan. Ito ang ikalawang tanda na ginawa ni Jesus pagkatapos na siya ay pumunta sa Galilea mula sa Judea. Ano ang naging response? Ikalawang response ng lalaki, ang manampalataya 10 ng kanyang sambahayan. Ang sabi ni Ellen White sa Desire of Ages, pages 198-199, the nobleman left the Savior's presence with a peace and joy he had never known before. Not only did he believe that his son would be restored, but with strong confidence, he trusted in Christ as the Redeemer. Napakagandang bunga ng himalang ito. It was about 1 o'clock in the afternoon, mga alauna ng hapon, nang ang anak ng lalaki ay gumaling, nang ang ating Panginoon nangusap sa kanya na siya'y ligtas na at di na mamamatay. Kung siya'y nagmadali pababa doon sa Capernaum papunta sa Kanaan, ay mapapansin sana natin na ito ay maikli lamang. Ang sabi doon ay 600 meter higher than Capernaum, 25 kilometers away. He could have made it back to Capernaum that night. Pero, anong sabi ni Ellen White? Hindi na siya nagmadali na umuwi ng gabing yaon. Ayun, napakaganda. Bakit? Nanampalataya siya na magaling na ang kanyang anak. He took time heading home, stopping somewhere in the night. The man not only headed home of Jesus' command, he did so in manners that in faith. If only the reason to hurry was worry, hindi na siya nag-alala. Napakagandang ebidensya ng pananampalataya. Ang lalaki nagtiwala kay Jesus na gumaling ang kanyang anak. Sa Juan Kapitulo 5, 1 hanggang 9, narito ang ikatlong tanda na papansinin natin na himalang ginawa ni Jesus. Pagkaraan nito ay nagkaroon ng pista ang mga Hudeo at umahon si Jesus patungo sa Jerusalem. Sa Jerusalem nga'y may isang tipunan ng tubig sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebreo tinatawag na Bethsata na may 5 portiko. Sa mga ito'y nakahiga ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga lumpo. At sapagkat
lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon na tipunan ng tubig at kinakalawkaw ang tubig at ang manaog ang tipunan ng tubig. Pagkatapos ay makalawkaw ang tubig, gumagaling ang anumang sakit na di naramdam. Naroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahiga at nalamang siya'y matagal nang may sakit, ay sinabi niya sa kanya, ibig mo bang gumaling? Sapagkat sa kanyang lalaki ang sakit. Ginoo, walang taong makalusong sa akin sa tipunan ng tubig na iyon na kinakalawkaw ang tubig. At samantalang siya'y lumalapit ay nakalusong na muna ang ibang bago ako. Sinabi ni Jesus sa kanya, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At kaagad gumaling ang lalaki, ang sino man ang kanyang higaan, at lumakad noon ngay araw ng Sabat. Pansinin po ninyo, ito po'y araw ng Sabat. At ang lalaking ito'y 38 taon nang may sakit, lumpo na hindi makalakad. Ang pangalang Bethesda, ang ibig sabihin ay House of Mercy o Bahay ng Kaawaan. So si Jesus ay nagpakita ng kanyang kaawaan sa lugar na maraming tao ang nangangailangan ng awa. Ang Pool of Bethesda ay nasa northern part ng temple complex. Ang pool was fed by an intermittent stream sa ilalim na ito'y gumagalaw kapag nag-high tide, itinutulak ang tubig at nagkakaroon ng steering sa ilalim. What happens at the pool ng mga panahong yaon? Your answer to this question may depend on the version of the Bible you use. In English, my older translations as the King James Version state that an angel of the Lord stirred up the healing water, but the most ancient biblical manuscript leave out the element of the story. Hence, no verse 4 in many translations. Although Ellen White generally used the King James Bible, she apparently rejected the implication that angels were involved in troubling the water. Pansinin po ninyo yun. Hindi sumasang-ayon si Ellen White at sa ibang mga version ng Biblia, hindi po mga anghel ang nagpapagalaw sa tubig, kundi ang pag-aaral ng mas malalim ay ang stream ay itinutulak yung tubig mula sa high tide na galing sa malaking dagat. Pansinin niyo ang sabi ni Ellen White, "At certain season the water of this pool were agitated, it was commonly believed that this was the result of a supernatural power, and that soever first attend the troubling of the pool, step into the waters, would be healed of whatever disease he had." Page 201. If the traditional reading were to prove correct, it certainly was strange that for God to arrange a healing mechanism in which the least sick are favored over the truly needy. Kung yun ay totoo, ay kawawa naman yung mga talagang hindi makakalusong sapagkat sila ay may mga karamdaman kagaya ng pilay na ito. Several aspects of this story cry out for attention. Pansinin po ninyo ang ilan. Una, ang kauna-unahan, si Jesus ay nagpapagaling, pinagaling ang lalaki na mayroong karamdaman. He picked one man out of the whole crowd of people, a man who had no thought of Jesus out, a man who did not even know him, a man who expressed no faith in him before being healed. His only claim of Jesus' attention was have been that he was the most pitiful of all the cases in that pool. How typical of God's act in this way, to act in this way decisive points in our lives. Ikalawa na dapat nating pansinin, the story is that Jesus chose to heal the man on the Sabbath. Pinili ni Jesus na pagalingin ang lalaki ng araw ng Sabbath. The rabbi allowed for special act on the Sabbath in emergencies. But this was no emergency. After all, the man had been crippled for 38 years. Surely a day delayed for the sake of the Sabbath would not make a major difference. Jesus was deliberately making a point.
it is lawful to do good on the Sabbath. Jesus said, Matthew 12:12. What was said there is acted here. The Sabbath is not intended to be a period of useless inactivity. The work of Christ in healing the sick was a perfect accord with the law. Desire of Ages, page 207. The story in John chapter 5 became a living parable illustrating the truth of John 5:21. The Son give life to whom He pleases to give. Jesus can give life to anyone He wishes because there are no limits to His life-giving power. Uulitin ko po, si Jesus ay nakakapagbigay ng buhay sa sinumang kanyang nasain sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang limit na magbigay ng buhay. Napakabuting leksyon ang ipinakikita nito para sa atin. Ang susunod na himala o tanda ay ang Juan 5, Gs hanggang 16. Pansinin po ninyo ang mga talata. Ganito po ang sinasabi. Kaya't sinabi ng mga Hudyo sa taong pinagaling, ngayong araw ng sabay hindi pinahihintulot na mabuhatin mo ang iyong higaan. Ngunit sila'y sinagot niya at ang nagpagaling sa akin ang siyang nagsabi sa akin, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Siya'y kanilang tinanong, sino ang taong nagsabi sa iyo, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng taong pinagaling kung sino iyon, sapagkat si Jesus ay umalis na sa maraming tao na naroon. Pagkatapos natagpuan siya ni Jesus sa templo at sinabi sa kanya, tingnan mo, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala, baka man mangyari pa sa iyo na lalong masama. Umalis ang lalaki at ibinalita sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito'y inusig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Napakahigpit ng mga tao. Sabi niya ay sa kandong lalaking iyon na tumigil na siya sa pagkakasala sa talatang 19. He implies first of all that the man's illness was caused by sin. Ang kanyang karamdaman ay dahil sa kasalanan. Siya ay nagpapatuloy siya sa kasalanan ay maaaring mag-relapse o magbalik ang kanyang paralysis. There is however an even deeper element here. The form word translating sinning is extremely continuous. Jesus commands the man to stop something that he had been doing continuously. Ayan, tigilan ang nagpapatuloy ng mga kasalanan sa kanyang buhay up to the time that he was encountered in the temple. This implies that the man had somehow been continuing in sin, even at a paralyzed state. Referring to the sin, what kind of sin was Jesus talking about? A paralyzed man cannot rob the bank, commit adultery, or kill anyone. Jesus must have been referring to sin of the mind, his thought, his attitude, his imagination. Kumusta tayo mga batid? Ang pagkakasala natin sa isip, sa mga kaisipan, attitude, at mga imahinasyon na nagdadala sa atin ng masamang kalalagayan. The healing of the body was an act of grace sa gawain ni Jesus. Ang consequences of sin included not only physical injuries and disease, there are emotional, spiritual, and psychological effects as well. All this can and should be addressed by a relationship with Jesus. All other things being equal, a genuine walk with Jesus is brightened by a facial expression, soothe the emotion, warm the heart, and bring a renewed energy to the body. This is why Seventh-day Adventist Christians is concerned with diet, exercise, and attitude. Genuine faith involves every part of life, mental, physical, and emotional as well as spiritual. Nevertheless, karamihang mga Kristiyano ay ina-acknowledge na sa panloob nilang kabuhayan, particularly ang emotional na aspect, can be quite unstable
even after conversion. This passage tells us that we have an active role to play in cooperating with Jesus in our recovery from sin and its effect in our lives. Sa pagtatapos ng ating pag-aaral, ang talatang 16 hanggang 18. Dahil dito'y inusig ng mga Hudyo si Jesus, sapagkat ginawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Subalit sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon patuloy na gumagawa ang aking Ama at ako'y patuloy rin ang paggawa. Dahil dito'y lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang nilabag niya ang araw ng Sabat, kundi tinawag din niya ang kanyang sariling Ama ang Diyos at ginawa ang kanyang sarili na kapantay ng Ama. In response to the persecution he experienced, si Jesus simply followed the example of his Father who is always at work on the Sabbath. God's action provided a model for human activity on the Sabbath. Ang mga Jewish na manunulat ay kanilang na-recognize na ang Diyos ay gumagawa sa araw ng Sabbath, but could be detected in birth, death, sunshine, rain, in the continuing flower of activities. The Jews therefore recognized that Jesus was claiming the same privileges on the Sabbath that God has claimed. By healing on the Sabbath, Jesus claiming equality with God. Sabi po sa Desire of Ages 206-207, should God forbid the sun to perform its office on the Sabbath? Hindi ba magliliwanag ang araw dahil araw ng Sabbath? Must the wheat and corn stop growing on araw ng Sabbath? And the ripening cluster deeper in purple bloom ang mga bulaklak? In such a case, men would miss the fruit of the earth and the blessings that make life desirable. He will not be held guiltless who neglect to relieve suffering on the Sabbath. God's holy rest day was made for men, an act of mercy in perfect harmony with His intent. God does not desire His creatures to suffer an hour's pain that He may relieve upon the Sabbath or any other day. Desire of Ages 206-207. Narito po ang ilang mga bagay na nais po nating pansinin. Ang Ama ay gumagawa sa kanyang buhay. Ano yung mga gawaing ginagawa ng ating Panginoong Hesus? Jesus demonstrated He's doing the same work as His Father. Una, the work of giving, ang paggawa ng pagbibigay. Ang gawa ng paghatol, 22:27-30. By doing what His Father say on the earth, yung paggawa ng sinabi ng Ama dito sa lupa. He did not only show that the Father is life, but demonstrate the truth on His own claim of divinity. He does not leave anyone the option of believing in the Father while ignoring His claim about Himself. Here, Jesus, who performed the incredible miracle, however, caught up in these religious forms and customs. The leader focused instead on the minor things that He was doing. Ano ang buod ng ating pag-aaral ngayong linggo? Si Jesus ay naparito sa lupa upang ipakita kung paano ang Diyos ay gumagawa sa mga buhay ng mga tao dito sa ating sanlibutan. By healing the paralytic at the pool of Bethesda, si Jesus ay nag-demonstrate that He is not limited by time or by quality of the material He had to work. He also showed that He is not satisfied to heal only the physical or spiritual pride of a person. He wants to restore the entire person. Kanyang nais panumbalikin ang buong pagkatao pagka pinagaling. Hindi lamang ang physical, hindi lamang ang spiritual, kundi kasama ang lahat ng bahagi ng kanyang kabuhayan. Sa oras na ito, makakarinig tayo ng isang tanging bilang sa ating pagwawakas. In this age of uncertainty,
Opo, ang Diyos ay napakabuti. Ang awit na ito'y magdadala sa ating muli ng hamon na mamuhay na may kabanalan at sumunod sa kanyang kalooban. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na nasa mga langit, salamat po na mayroong kaming karapatang basahin, pagbulay-bulayan, unawain ang mga tanda na inyong ibinigay kay Juan na inyong tinawag na mga himala para ituro kami sa tunay na daan, at yun ay ang aming Panginoong Hesus. Ang daan na pwede kaming manampalataya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa mga paalaala na aming natutunan na nais ninyong kami maging lubos na pagalingin di lamang sa kasalanan kundi sa buong pagkatao namin, emosyonal, pisikal, psychological at anumang bagay na nasa aming mga kabuhayan. Pagpalain po ninyo ang aming mga taga-subaybay na ang kanilang mga sambahayan maging matatag dahil sila ang pundasyon ay ang banal na kasulatan. Ingatan kaming sama-sama sa pagwawakas ng aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po namin kayong pinasasalamatan at sa susunod na linggo, inanayahan kayo naming muling samahan mga tanda ng kanyang pagiging Diyos ang ating pag-uusapan. Hanggang sa muli, pagpalain kayo ng Diyos na nasa langit.